Nawalan na siya ng lakas ng mga sandaling iyon. Hindi na siya nakipaglaban pa sa nagngangalit na alon ng dagat at hinayaan na lang kung anong mangyayari sa kanya. Wala na din namang silbi ang makipagsapalaran pa dahil wala na ang mga mahalagang tao sa buhay niya. Umiiyak si Cassandra matapos niyang marinig ang kwentong iyon. Maging siya'y naiiyak na din dahil naalala niya ang mga magulang niya. Matagal na niyang kinalimutan ang nangyaring iyon sa kanila, kaya masakit na balikan ang nakaraan na iyon ng buhay niya. Sa isang iglap lang, nawala ang mahalagang tao sa buhay niya. At ang masakit pa, ang pinakamamahal niyang dagat ang kumuha sa mga ito sa kanya. Ikinuwento niya ang lahat dito. Simula na magkakilala sila, ang pagiging magkaibigan nila, hanggang sa ligawan nila ng long distance. Ang pag-amin nila sa isa't isa, hanggang sa maging mag-boyfriend, girlfriend sila. Hanggang sa gabi, kung saan sila nagkahiwalay na dalawa. Bakit? Tanong ni Cassandra sa pagitan ng pag-iyak nito. Niyakap naman niya ito ng mahigpit. Alam niya, kahit ikinuwento na niya sa dalaga ang nangyari, hindi pa din iyon maaalala ni Cassandra. Bakit ayun mo lang sinabi sa akin to? Sumbat nito sa kanya. Kumawala ito sa kanya, tiningnan siya ng matalim nito sa mata na parang galit ito. Hindi, galit talaga ang mga mata ng dalaga habang nakatitig sa kanya. Ang tagal na, mula nang magkita tayo, pero bakit ngayon mo lang ito sinabi sa akin? Kung hindi pa sinabi ni Josephine na nangyari sa akin, hindi mo pa sasabihin, ha? Sumbat nito sa kanya. Tiningnan niya ito sa mga mata nito. Malalim siyang napabuntong hininga. I want to, but the day we met again, after so many years, I don't see any recognition in your eyes. Kung tingnan mo ko noon, parang hindi mo ko kilala. Which is hindi mo naman pala ako maalala. Tagal ko nang gustong sabihin sa iyo, but I think it's better for you to remember me on your own. But it didn't go like what I planned. Hindi mo na ako maalala kahit na anong mangyari because of that amnesia. Paliwanag niya dito. Matagal na walang imik silang dalawa. Tanging pagtangis lang ni Cassandra ang maririnig sa buong kubo. Hindi naman niya magawang magsalita dahil hindi na niya alam ang iba pa niyang sasabihin ngayon kay Cassandra. Dahil sa tingin niya, nasabi na niyang lahat ng dapat na malaman nito. Ibig bang sabihin, ako ang fiancé mo? Tanong sa kanya ni Cassandra nang makabawi na ito sa pag-iyak. Nakangiti naman niyang tinanguan ang dalaga habang magkahinang ang kanilang mga mata. Selos pa ako ng selos? Sarili ko lang din naman palang pinagseselosan ko. Sabi pa nito. Parang gusto naman niyang magtatalon sa tuwa sa narinig. Ibig sabihin, nagselos ito. Teka, kung engaged na tayo, bakit nambababae ka pa, ha? Galit na baling nito sa kanya. Napalunok naman siya ng sobrang dami. I thought you're gone. I saw it in my own eyes. How the ocean got you. So I tried to forget you by using those women, but I didn't succeed. Inirapan siya nito sabay ingos nito. Inis ka? Ang dami mong naging babae. Sabi pa nito. Nilapitan naman niya ito at niyakap niya ang dalaga mula sa likod nito. Nitong mga nakaraang araw, napapansin niya parang tumataba yata si Cassandra pero hindi na niya ito sinasabi sa dalaga. I just talked to them. I didn't even touch them. I promise, wala akong ibang minahal na babae. Ikaw lang. Pagbibigay pa niya ng assurance dito. Hindi naman sumagot pa ito sa kanya. Tahimik lang ito pero hindi naman inaalis nito ang braso niyang nakayakap sa bewang nito. Bakit noong unang beses na magkita tayo ulit, galit ka? Tapos palagi ang pagsusungit mo sa akin? Tanong nito sa kanya. Makalipas ng ilang minuto, ay na-speechless naman siya. Sa totoo lang,
Hindi naman siya galit. Hirap lang siyang magpakita ng totoo niyang nararamdaman noon kay Cassandra. Kasi naman, naiinis siya sa mga oras na magkikita sila at hindi nito naaalala ang lahat. Kaya nasusungitan niya ito. I'll say sorry to that kasi bulong niya dito. Hinalikan pa niya ang ulo nito at idinantay niya ang baba sa balikat nito. Kung hindi kita patawarin, bulong ni Cassandra sa kanya. No, I'm confident that you will forgive me and that you love me. Bulong niya dito. Kumalas naman ito sa pagkakayakap niya at hinarap siya nito at pinamewangan siya nito. Natatawa naman siya sa pinapakita nito sa kanya ngayon. Nakikita niya ang kasi niya noon. Ang taas naman ng confidence niyo po, Master Sian? Pinanlakihan pa siya nito ng mata. Hindi naman na niya sinagot pa ang dalaga. Hinapit na niya ito agad at niyakap. Sabay halik niya sa mga labi nito. Doon na lang niya ipaparamdam ang pagmamahal niya dito. Being the fiancé of Sian is not an easy task, she guessed. Mula nang malaman niya ang lahat ng totoo, hindi na sila naghiwalay pa ni Sian. Actually, hindi naman talaga sila naghihiwalay ni Sian simula nang mahanap siya nito. Hindi naman siya pinipilit ni Sian na bumalik na sila sa Manila pero siya na din ang kusang nagsabi na bumalik na sila. Hindi naman kasi siya selfish na tao. Alam niyang nahihirapan na si Sian. Ang dahilan lang naman niya noon kung bakit siya umalis ay dahil natatakot siya na masaktan. Hindi lang siya maging ang magiging anak nila ni Sian. Pero ngayon na alam niyang mahal naman pala siya ni Sian, hindi na siya natatakot pa. Kaso, hindi pa lang niya nasasabi kay Sian ang kalagayan niya. Lady Cassandra, tawag sa kanya ni Mindy. Nakabalik na sila ngayon sa Manila at nasa mansyon na siya ngayon. Kumbaga, back to normal na naman sila ni Sian sa buhay nila doon. Pero kaibahan lang, hindi na nagsusungit si Sian sa kanya ngayon. Naging extra sweet pa nga ito sa kanya ngayon at maalaga pa ng bonggang-bongga. Bakit, Mindy? Takang tanong niya sa dalaga. Ngumiti naman ito at mas lumapit pa sa kanya na para bang may ibubulong ito sa kanya. Punta na daw po kayo sa kwarto niyo, Lady Cassandra. Bulong nito sa kanya. Nakakunot ang noon at tiningnan niya ang dalaga. Nakangiti naman ito sa kanya. Wala namang masama sa sinabi nito sa kanya pero nakakapagtaka lang dahil bakit kailangan pang ibulong ni Mindy ang sasabihin nito. Nasa garden lang naman siya ngayon at nagpapahangin. Si Sian naman ang alam niya, nasa opisina nito ngayon at may meeting ito. Anong gagawin ko doon? Tanong niya dito na pabulong din. Natawa naman bigla si Mindy pero syempre, pigil lang ang tawa nito. Dumating po kasi si Master at pinapatawag po kayo doon ngayon. Natatawang paliwanag nito. Nakaingus naman at tumayo siya. Nandyan lang palang kumag. Bakit bumubulong ka pa dyan, Mindy? Pinanlakihan niya ito ng mata. Hindi naman na niya hinintay pa ang sagot nito. Basta na lang siya naglakad at pumasok sa loob ng mansyon. Hindi na nga niya hinintay din na sumunod sa kanya si Mindy. Medyo asiwa naman kasi siya ngayon dahil ilang linggo din siyang sarili lang niya ang iniintindi. Hindi na naman siya sanay na may nakasunod palagi sa kanya. Lalo pa ngayon, parang doble ang mga tagasilbing nakasunod sa kanya. Pero iba ang mga oras na iyon. Nasa kalagitnaan na siya ng hagdan nang mapansing wala talagang nakasunod sa kanya, maski isa na ipinagtataka naman niya. Kasi kahit bodyguard niya walang nakasunod sa kanya. Pagdating niya sa tapat ng pintuan ng kwarto nila ni Sian, agad niya itong binuksan. Nabitin ang sasabihin niya nang makita ang ayos ng buong kwarto nila ni Sian. Napangangapa siya sa sobrang pagkamangha nito. Nagkalat ang mga rose petals sa sahig sa may bandang kama. May mga rose petals din pero may hugis puso doon na gawa sa rose petals din. May mga balloons na heart-shape, scented candles na nakakurting puso at parang may red carpet na puro rose petals na may kandila sa gilid ng lalakaran niya. My lady,
Tumawag sa kanya ng isang baritonong boses. Hindi naman sa loob nagmula ang boses. Parang sa likod niya. Kaya naman nang lumingon siya, nakita niya si Sia na nakatayo sa likuran niya at nakatitig sa kanya. Ano ito, Sian? Naguguluhang tanong niya sa binata. Pero kaysa sumagot ang binata, inakay siya nito papasok sa loob ng kwarto nila. Narinig niya ang pag-click ng pinto. Tanda na inilak nito ang pintuan. Naramdaman din niyang niyakap siya nito mula sa likuran niya at pinadantay siya nito sa matitipunong dibdib nito. I just want you to feel special today. Bulong nito sa kanya. Para naman siyang maiiyak sa sinabi nito sa kanya ngayon. Kainis ka na naman. Naiiyak tuloy ako. Pag-amin niya sa nararamdaman niya. Kumalas naman ito ng pagkakayakap sa kanya at tumungo sa harapan niya. Hinawakan nito ang dalawa niyang mga kamay. Gaya niya, malamig din ang mga kamay nito na para bang kinakabahan ding tulad niya. Lalong nanlaki ang mata niya nang makitang lumuhod ito sa harapan niya. I know, you forget that I already proposed to you kaya uulitin ko na lang para mas sure. And the last time I proposed to you is just an impromptu proposal. Though I think kinilig ka naman noon kasi napa-oo naman kita noon. But I'll try my luck today. So here I am, kneeling in front of you for the second time around. Alam ko naman na madami akong nagawang mali mula na magkita tayo ulit and I'm very sorry about that. Kung alam ko lang at kung naisip ko lang na may amnesia ka, hindi ko sana nagawa ang mga bagay na iyon sa'yo. Anito. Inalis nito ang isang kamay nito sa kanya at may dinukot ito sa may bulsa nito. Napaiyak na siya ng tuluyan nang makita ang maliit na kahon na inilabas nito mula sa bulsa. She's anticipating it was a ring. Wala namang lalaking nakaluhod at may kahon na hawak gaya ng ginagawa ni Sian ngayon na ang laman ng kahon na iyon ay hindi singsing, diba? Our love story might be a whirlwind romance. Nagsimula lang sa simpleng biruan na nauwi sa totohanan noon. Then now, nagsimula sa gulatan na nauwi sa aminan. Maybe you have doubt about me, but believe me, my lady, ikaw lang ang laman ng puso't isipan ko simula nang makuha mo ang mga ito. I might also be the cruel person you've met, but the truth, I'm the softest person kapag ikaw na ang pinag-uusapan. I love you so much that even though before, I know that you were gone, ikaw pa din ang gusto kong makasama sa habang buhay. And seeing you again gives me life that I never imagined that I'll be having again. You are now my strength, my air to breathe, my world to live, and my everything in my life now. Dagdag nito sa unang sinabi. Can you give the privilege to be your lifetime partner? And give the chance to give you the life that I can offer you? Will you marry me, Cassandra? Tanong nito sa kanya. Naninikip ang dibdib niya. Overwhelmed? Overjoy. Hindi na niya alam ang nararamdaman niya ng mga oras na iyon. Lalo pa nang isuot ni siya ng singsing sa daliri niya. Speechless na siya. Hindi niya inaasahan na mai-experience niya ito ngayon. Hindi pa nga nagiinit ang relasyon nila ni Sian kung meron man. Heto at inaaya na siya nito ng kasal. I'm a possessive one and a very territorial one, Cassandra. You know that. And I don't accept a rejection, Cassandra. So whether you like it or not, you will marry me. Anito nang hindi siya sumagot. Natawa pa siya nang walang kaabog-abog na tumayo ito at hinalikan siya sa labi nito. Ano pa ba? Si Sia na din na nagsabi na hindi ito tumatanggap ng sagot na no. Eddie, go with the flow. Sian! Saway niya dito. Nasa loob lang naman sila ng opisina nito ngayon. May kailangan daw itong gawin doon pero dahil may biglaan na patawag ang Count ng England, kailangan itong pumunta ng England. Kaya naman habang hindi pa nito flight, nandun siya sa opisina nito para naman daw hindi nila masyadong mamiss ang isa't isa. 3 araw mula na mag-propose, naging sobrang clingy ng loko. Parang ang paranoid na ayaw nitong nawawala siya sa mata nito.
Kung wala sa bahay, nasa opisina silang dalawa. Walang minuto na hindi sila magkasama na dalawa. Sa banyo na lang sila nagkakahiwalay na dalawa. Minsan pa nga'y sumasama si Sian sa banyo. Malayo si Sian na nakasama niya noon ng ilang buwan na napakasungit at palaging mainitin ang ulo. Hindi na nga ito sumisigaw ngayon. Nakikita niyang hindi na din natatakot ang mga tauhan nito sa binata. "Please, it's just a kiss." Lambing pa nito. "Kiss daw? Buti sana kung kiss lang talagang ginagawa nito." Kanina pa natapos ang meeting nito kaya naman sa pribadong opisina na ni Sian silang dalawa at kanina pa din siya nakakandong sa binata. "Anong it's just a kiss? Kanina ka pa dyan." Tumawa naman ito ng pagkalakas-lakas. "I just can't resist your charm, my lady." Lambing na naman ito. Nakaisang halik na naman sa kanyang damulag. Hindi naman siya makapagreklamo kasi gusto din naman niya. "Hugh, I'm proud to myself." Sabi nito nang maghiwalay ang mga labi nilang dalawa. Kumunot naman ang noon niya sa sinabi nito. "Bakit?" Tanong niya nang hindi na ito nagsalita. Niyakap siya nito at idinantay ang baba sa balikat niya. "I'm a good lover. I can feel it." Tura nito na hindi niya naman maintindihan. "Napaka-self-centered mo talaga." Sagot na lang niya. "Why? Totoo naman ang sinabi ko. You're become heavier as day goes by, my lady." Natatawa nitong Turan. Nanlaki naman ang mata niya sa sinabi nito sa kanya. "Nagrereklamo ka na, Sian?" Sigaw niya dito. Tumayo na din siya mula sa pagkakakandong nito sa kanya at pinamewangan niya ito. Napatingin naman si Sian sa tiyan niyang medyo bumakat sa suot niyang dress. Sinundan naman niya ng tingin ang tinitingnan nito. Hindi pa nga pala niya nasasabi na buntis siya kaya wala itong ideya kung bakit siya tumaba. Pero feeling naman niya, hindi naman siya tumaba. Lumaki lang ang tiyan niya. "If I didn't know that you have your shot of contraceptive, I will assume that you are pregnant." Sabi nito habang nakatitig sa tiyan niya. Akmang magsasalita na siya nang biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Sian at pumasok doon si Dave. Nakayuko naman ito agad nang makita siya nito gaya pa din ng dati. "I'm sorry to interrupt you, Master and Lady Cassandra, but your plane is ready and it's almost time for you to fly going to England, Master." Ani Dave habang nakayuko. Hindi naman sinagot ni Sian ang sinabi ng binata. Bagkus, hinapit siya nito at pinaupo muli sa kandungan nito. "Kiss me, Cassandra." Bulong nito sa kanya na agad naman niyang pinagbigyan. Alam niya mamimiss niya ito kaya kahit alam niyang may tao doon, pinagbigyan niya ito. "Tom, I'll gonna miss those lips of yours." Bulong ni Sian nang maghiwalay ang kanilang mga labi. "I'll be back the day after tomorrow, okay?" Pili nito na tanging tangulang ang isinagot niya. "Well, I'm gone. You'll have to stay inside our house and never leave. Just wait for me there until I arrive." Pilin pa ulit nito na tangulang ulit ang isinagot. "Be a good girl, okay?" Bili na naman ito habang nasa elevator na sila. Natatawa naman niyang niyakap ito ng mahigpit. "Good girl naman ako." Bulong niya dito. Hinalikan naman siya nito sa mga labi niya bilang sagot. Malalim at mapusok ang paraan ng pagkakahalik nito sa kanya. Naghiwalay lang ang kanilang mga labi nang bumukas ng elevator. "I love you so much." Anito nang maghiwalay ang kanilang mga labi. "Mas mahal kita." Sagot naman niya dito. Hinatid niya si Sian hanggang sa airport. Mga bodyguard na lang niya ang kasama niyang umuwi sa mansyon ni Sian. Habang nasa biyahe siya, si Sian at ang magandang nangyayari sa kanila ngayon ang tanging nasa isip niya. Sobrang saya niya na malaman na mahal din pala siya nito. Bigla niyang naalala na hindi pa pala niya nasabi kanina kay Sian ang pagdadalang tao niya. Sasabihin ko na lang pagbalik niya. Dapat paghandaan ko para masurprise siya ng bongga. Excited na siya sa mga pwede niyang gawin nang dumating na sila sa mansyon. Hindi pa man nakakapasok ang sakyan niya sa gate nang mapansin niya ang dalawa niyang kapatid na nakatayo sa gate. "Kuya, sandali lang."
Sabi niya sa driver niya. Lady Cassandra. Tawag naman sa kanya ng kasamang lady guard niya. Kapatid ko ang mga iyan. Turo niya sa mga kapatid niya na nakatingin na ngayon sa sasakyan nilang nakahinto sa tapat ng mga ito. Wala namang nagawa ang mga bodyguard niya nang bumaba siya sa sasakyan at salubungin ng mga kapatid niya. Ate, tawag sa kanya ni Leia na umiiyak. Nabigla naman siya sa pagtawag nito sa kanya na ate. Ito ang unang beses na tinawag siya nito ng ate kaya naman sobrang nagulat siya. Isama pa na sinugod siya nito ng mahigpit na yakap na hindi pa nangyari sa tanang buhay niya na nakilala niya ang kapatid niyang ito. Iba pala ang pakiramdam na tawagin ka ng ate ng kapatid mo. Napakasarap sa pakiramdam at napakaganda sa pandinig. Ate, si nanay. Umiiyak na sabi nito habang nakayakap sa kanya. Binundol naman ng kaba ang puso niya sa sinabi nito. Bakit? Anong nangyari kay nanay? Nag-aalala niyang tanong dito. May sakit si nanay. Matagal ka na naming hinahanap. Si Leo naman ang sumagot. Doble ang kaba niyang naramdaman sa naging sagot ni Leo sa kanya. Parang gusto na niyang tumakbo pa uwi sa kanila ngayon nang dahil sa sinabi ng kapatid niya. Matagal ka na naming hinahanap. Matagal na kaming nagpapabalik-balik dito pero hindi ka naman pinapaharap sa amin nung nakabilis sa'yo. Sabi pa ni Leia habang humahagulo ito. Ate, umuwi ka na. Kailangan ka ng nanay. Sabi pa ni Leo sa malungkot na boses. While I'm gone, you have to stay inside our house and never leave. Just wait for me there until I arrive. Naalala niyang bilin sa kanya ni Sian kanina pero nanay naman niya ang pupuntahan niya. Hindi naman siguro magagalit sa kanya si Sian kung pupuntahan niya ang nanay niya ngayon. Isa pa, dadalawin lang naman niya ang ina niya. Babalik din naman siya agad kapag nasiguro na niya ang kalagayan ng nanay niya. Babalik din naman ako. Nagsisisi na si nanay na ibinenta ka niya sa walang pusong lalaking iyon nang mabalitaan ni nanay na sinasaktan ka ng lalaking iyon. Galit na sabi ni Leo. Napailing naman siya sa sinabi ng kapatid niya. Hindi naman siya sinaktan ni Sian. Pero naalala niya nung unang beses na magkita sila. Hindi naman pisikal na sinaktan siya kundi magagalitin lang ito at nakakapagsalita ng masasakit sa kanya. Hindi, mabait si Sian. Pagtatanggol niya sa binata sa mga kapatid niya. Ate, sumama ka na sa amin. Kailangan ka talaga ni nanay ngayon. Pagsusumamo ni Leia. Maluba ang sakit ni nanay at gusto ko makita ni nanay bago daw siya mawala sa mundong ito. Dagdag pa ni Leo. Sobrang nag-alala na siya sa mga naririnig na sinasabi ng kapatid niya. Kaya without second thought, sumama siya sa mga ito para makita ang nanay nila. Abot hanggang langit ang pag-aalala niya ngayon sa nanay niya habang nasa biyahe sila. Alam niyang magagalit si Sian sa pag-alis niya ng walang paalam pero mapapatawad naman siya nito kapag nagpaliwanag siya. Nagpupumilit na sumama ang mga bodyguard niya sa kanya kanina pero sinabi niyang sa bahay lang naman siya ng magulang pupunta. Sinabihan din niya ang mga ito na itatawag niya naman kay Sian ang pag-alis niya. Ate, huwag mo na silang isama pa kasi baka hindi magustuhan ni nanay na may kasama kang iba sa bahay natin. Pakiusap pa ni Leia sa kanya. Naisip din kasi niya na magiging chismis pa sa kanila kapag isinama niya mga bodyguard niya. At yun ang hindi niya gustong mangyari. Butit sumama ka ate. Sabi pa ni Leia habang hindi pa din tumitigil sa pag-iyak. Iniisip nga niyang hindi ba ito nauubusan ng luha. Kanina pa kasi ito iyak ng iyak pero naisip niya din baka ganoon kalala ang lagay ng kanilang ina. Kaya naman abot-abot ang dasal niya na sana walang mangyaring masama sa nanay niya. Nakataksi lang silang tatlo. Sa likod silang dalawa ni Leia at nasa passenger seat naman si Leo. Hindi niya napapansin ang mga kapatid niya. Diretso lang ang tingin niya sa daan hanggang sa makarating sila sa bahay nila. Nay! Tawag niya sa nanay niya
Nang makita niya itong nakaupo na sa sala at mukhang hinihintay nga siya nito. Dali-dali siyang lumapit sa ina niya at niyakap niya ito ng mahigpit. Pero laking pagtataka niyang itulak naman siya nito palayo sa kanya. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa ina at dalawang kapatid na ngayon ay tumatawa na sa kanya. Kanina lang halos maglupasay na ang kapatid niya sa pag-iyak. Ngayon maglulupasay na ito sa pagtawa. Ang bobo mo talaga kahit kailan, Cassandra. Sabi pa ni Leia habang tumatawa ito ng malakas. Naguguluhan naman niyang tiningnan ng nanay niya na mukhang hindi naman galing sa sakit o may sakit ngayon. Nay, anong ibig sabihin nito? Takang tanong niya sa ina. Doon lang niya napansin na may sigarilyo pala itong hawak nang makita niyang humit-hit ng sigarilyo ang ina. Ngayon lang niya nakitang naninigarilyo ang ina niya. Simula nang kuhanin siya nito. Binawi lang kita sa nakabili sa'yo. Masyado na siyang gahaman at hindi ka na niya ibinalik. Ang sabi ko sa kanya, pagsawaan ka lang niya ng 1 buwan. Aba tumabot pa ng 4, laspag ka na siguro. Sabi pa ng ina niya. Hindi naman siya makapaniwala sa sinabi ng ina niya ngayon sa kanya. Nay, ano bang pinagsasabi ninyo? Naguguluhan na tanong niya dito. Siyo nga kasi mama, kaya hindi maintindihan ang sinasabi mo. Sabi ni Leo. Hindi ka naman habang buhay na binili na lalaking iyon sa akin. Ang usapan namin, 1 buwan ka lang niyang gagamitin. Katumbas na 10 milyon na ibinayad niya sa akin. Kaso, 4 na buwan ang nakalipas, hindi ka na niya binalik. Aba, nasarapan naman sa'yo. Paliwanag ng ina niya. Nalaki naman ang mata niya sa sinabi ng ina niya. Hindi talaga siya makapaniwala sa sinasabi ng ina niya. Maganda ka at kukunin ka na bukas ng nakabili sa iyong bago. Gagalingan mo at kapag nasarapan sa iyo si Mr. Cruz, dadagdagan niya ang binayad niya na 500,000. Salamat pa ako at nakakalahating milyon pa ako sa iyo at alam kong laspag ka na. Buti na lang matagal ka ng trip ng matandang iyon. Dagdag pa ng ina niya. Hindi ako makapapayag. Sagot niya dito. Tumawa naman ang nanay at kapatid niya sa sagot niya sa mga ito. May magagawa ka pa ba? Nasa puder na kita ngayon. Hala sige, pumasok ka na sa kwarto mo. Ikulong niyong babaeng iyan at huwag niyo nang palalabasin ang babaeng iyan hanggat hindi nagpupunta dito ang sundo niya. Sigaw ng nanay niya. No, hindi pwede. Aalis ako dito. Babalik ako kay Sian at walang makapipigil sa akin. Sagot niya. Umakto siyang lalabas na ng bahay nila nang hatakin ng nanay niya ang buhok niya at sapilitan na ipinapasok sa loob ng kwarto niya dati. Pasalampak siyang itunulak ng ina niya sa sahig. Agad niyang hinawakan ng tiyan niya nang bumagsak siya. Pinakaramdaman niyang sarili niya kung may masakit ba sa kanya, partikular na sa kanyang tiyan. Inaalala niyang dinadala niyang sanggol. Huwag ka nang magbatigas ang ulo dahil wala ka nang ipagmamalaki sa akin. Ito ang tulong mo sa akin para kumita ako ng pera. Kung hindi dahil sa'yo, sana mayaman na ako ngayon at hindi naghihirap. Kinukuha ko lang ang dapat ay meron ako ngayon. Nang dahil sa'yo, nasirang buhay ko at heto ko ngayon, gumagapang sa putik. Galit na wika ng ina niya. Nay, please, huwag mong gawin sa akin ito. Kailangan ko si Sian. Mahal ko po si Sian. Hayaan niyo na po ako sa piling ni Sian. Pakiusap niya dito. Mahal? Hindi totoo ang salitang mahal. Para usan ka lang ng Sian na iyan. Wala na ang kinita ko sa Sian na iyan kaya kailangan mong pagtrabahuhan ulit para magkapera ko. Pera ang kailangan ko, hindi pagmamahal mo sa lalaking iyan. Sagot ng ina niya. Hindi na. Mahal ako ni Sian. Magkakaanak na kami. Buntis ako, Nay. Magkakaapo na kayo. Nakaluhod na siya sa paanan ng ina niya habang nakikiusap. Nakita naman niyang natigilan ng ina niya, sinabi niyang nagdadalang tao siya. Tinitigan siya nito sa muka at sa tiyan niya. Pero saglit lang ang pagkabigla nito sa sinabi niya dahil agad din itong nagalit. Walang yaka? Wala ka talagang kwenta. Nagpabuntis ka pa sa lalaking iyon? Ipalaglag mo iyan.
Hindi pwedeng mabuntis ka. Baka hindi tayo bayaran ng mga magiging customer mo. Langhiya. Pagalit na sinipa siya nito bago isinara ng malakas ang pintuan ng kwarto niya. Nanlulumo na napasalampak siya sa kinauupuan niya at umiyak ng umiyak.